Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, Kazens. Bago tayo magsimula, gusto ko munang ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. Dahil sa inyo, patuloy tayong lumalakas at lumalawak ang ating komunidad. Kayo ang tunay na dahilan kung bakit patuloy nating naipapalaganap ng sistema ng mundo ng manhwa at manhwa sa wikang atin. Kaya naman, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe kung hindi pa, at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na update. Gusto ko din batiin ang ating community spotlight for this week na sila: Jerry Coach Tia, Suedo 07S, Andre Pamisa, Horishima Suerto at Music for You. At sa lahat ng ating mga kazens, maraming salamat po. Ang nakaraan. Sa loob ng lugar ng pagsasanay, isang di inaasahang pagtatagpo ang naganap. Ang ating bida at ang kanyang ama, magkasarilinan sa unang pagkakataon. Batid niya ang kanyang mga naging kalokohan at ang paulit-ulit niyang pag-iwas sa ama, dala ng takot na mapag-alitan. Ngunit ngayong narito na sila, walang ibang daan kundi ang harapin ito. Sa gitna ng katahimikan, nagtanong ang ating bida tungkol sa dahilan ng paglapit ng kanyang ama. Ngunit sa halip na sagutin ito, umiwas lamang ito ng tingin. Sa sandaling iyon, muling lumitaw sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ina. Ang mga salitang iniwan nito sa kanya noon ay muling tumimo sa kanyang isipan, hindi tapat ang iyong ama. Sa kanyang kabataan, hindi niya lubos na maunawaan ang kahulugan nito. Bakit? Paano? Lalo na nang idagdag pa ng kanyang ina na inuuna ng kanyang ama ang ibang tao bago ang kanyang sarili, maliban na lamang kung aaminin nito ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay mas lalong nagpalabo sa kanyang isipan. Naputol ang kanyang pagninilay-nilay nang bumalik siya sa kasalukuyan. At sa halip na anumang paliwanag o sagot, isang utos lamang ang binitiwan ng kanyang ama, isang hamon na walang halong pag-aalinlangan. Itaas mo ang iyong sandata. Agad nilang sinimulan ang laban, isang matinding pagsubok sa kakayahan ng ating bida. Walang pag-aalinlangan, unang sumugod ang kanyang ama, isang diretsyong atake na puno ng puwersa. Ngunit sa kabila nito, mabilis itong nasalag ng ating bida. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan, walang patid na palitan ng hampas ng espada. Bawat paggalaw ng kanyang ama ay may bigat at tindi, bawat pag-atake ay may layuning iparamdam sa kanya ang malalim na karanasan nito sa espada. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Ghislaine. Halos puro depensa ang kanyang ipinakita, tila binabasa at inaaral ang galaw ng kanyang ama, si Walter. Sa kanilang saglit na paghihiwalay, dama niya ang bigat ng bawat patama. Ito ang patunay ng kakayahan ng kanyang ama, isang mandirigmang batikan. Muling sumugod si Walter, walang patid ang kanyang mabibilis at malalakas na pag-atake. Para sa kanya, ang mga ito ay tila mga simpleng galaw lamang, mga pangunahing pundasyon ng isang bihasang mandirigma. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdesisyon ang ating bida na lumaban. Sa isang matalas na ganti, mabilis niyang pinaikot ang espada, ngunit sa isang iglap, nasalag ito ng kanyang ama. At sa huling sagupaan, sa isang sandaling hindi inaasahan, napagtagumpayan ng ating bida ang laban, ang dulo ng kanyang espada ay nakatutok na sa leeg ng kanyang ama. Pinuri siya ng kanyang ama sa ipinamalas niyang kakayahan. Ngunit alam ng kanyang ama na may kulang pa rin sa kanya, masyadong mabigat ang kanyang mga pag-atake. Napagtanto ng ating bida na ang kanyang ginagamit na kasanayan ay batay lamang sa kanyang napagdaanan at karanasan, isang aral ng pagtuturo na parang pagsubok mula sa kanyang ama. Habang naglalakad palayo ang kanyang ama, muling nagtanong ang ating bida kung ano ang kanyang kahilingan. Diretso lang itong sumagot at sinabi, "May pera ka ba?" Muling umarap siya sa kanyang mga mersenaryo, at ang kanyang pagdating ay nagdulot ng kasiyahan sa kanila. Paglapit niya sa kanyang elite na grupo, agad siyang tinanong kung maayos na ba ang kanyang kalusugan. Samantala, tinanong ng ating bida si Gillian at kinamusta ang kanyang anak na si Rachel. Lubos namang nagpasalamat si Gillian sa kanyang naging tulong. Ngunit isang nakakabahalang balita ang ipinahayag niya sa kanila, ang kanilang kaharian ay nasa matinding panganib,
isang revelasyong labis na ikinagulat ng lahat. Dahil sa masamang balitang kanilang natanggap, agad na nagkaroon ng pagpupulong ang ating bida upang pag-usapan at pagplanuhan kung paano nila ito masusolusyonan. Alam niyang ang kanyang mga kalaban ay sina Duque Delphine, Count Desmond, at Amelia. Sa kabila nito, nagkaisa ang lahat at buong pusong sinuportahan ang ating bida ng walang pag-aalinlangan. Bilang bahagi ng kanyang plano, napagdesisyonan niyang ibenta ang mga nakuhang runestone sa Tower of Red Flame imbes na sa Crimson Tower, gaya ng unang nabanggit, upang maiwasan ang anumang panganib at posibleng problema. Nagbago ang tagpo, sa Tore ng Pulang Apoy, isang babae ang matatanaw na nakaupo sa sahig, napapalibutan ng mga lumang aklat. Sa katahimikan ng silid, maririnig ang mahina niyang tinig habang nakikipag-usap. Sa kabila ng kanyang mar-angel na kasuotan at maamong mukha, may bahid ng pananibik sa kanyang mga mata, tila isang taong matiyagang naghihintay, umaasang darating ang kasagutan sa kanyang mga tanong. Mahinahon ngunit may halong pananibik, marahang binitawan niya ang mga salitang. Ang liwanag na iyong ipinangako, kailan ito sa wakas darating? Ang pagpapatuloy, tuluyan ng narating ng ating bida at ng kanyang grupo ang lungsod ng Brevant, kung saan matatagpuan ang Crimson Tower, ang lugar na kanilang napiling ay pagbenta ang mga runestones. Habang sila ay papasok, hindi maitago ng kanyang mga mercenaryo ang paghanga sa tanawin, ngunit ang ating bida ay nanatiling nakatuon sa kanilang direksyon, matatag na pinangungunahan ang kanyang grupo. Maririnig si Gordon na may halong pagtataka at pagkamangha habang nagtanong, ito ba ang Crimson Tower? Itinaas niya ang kanyang kamay upang mas masilayan ang napakataas na istrukturang nasa kanilang harapan. Ang taas naman nito, dagdag pa niya. Samantala, ang kabalyerong mercenaryo na may suot na eye patch ay tumugon, matagal ko nang naririnig ang tungkol dito, pero hindi ko inakala na makakarating ako rito. Dagdag pa ng isa pang mercenaryo habang sinisilayan ang paligid, sa simpleng pagtingin kung paano sila namumuhay, parang ibang mundo ito kumpara sa per diem. Makikita ang paligid kung saan ang mga tao ay nakadamit ng mag-ara, at ang kapaligiran ay puno ng kasiyahan. Napansin naman ng isa pang mercenaryo ang isang lugar na hindi kalayuan, kung saan may mga kagamitan at papel na may buhay na bilog sa tuktok. Kasunod nito, mahina niyang sinabi, dito pala nila ginagawa ang mga mahiwagang scroll. Biglang may isang mercenaryong nakapansin ng kakaibang tanawin sa di kalayuan. Pasigaw niyang sinabi, tingnan niyo iyon. Mga salamangkero, tila gulat na gulat sila sa kanilang nasaksihan, ang mga salamangkero ay abala sa paghahanda, makikitang inaayos nila ang daan habang pinapalutang sa hangin ang mga parisukat na bato. Gamit ang mahika, isa-isa nilang inaangat ang mga ito mula sa lupa, maingat na inilalagay sa tamang pwesto. Habang naglalakad sila malapit sa mga salamangkero, hindi napigilan ng isa sa mga mercenaryo ang magtanong, ano ang ginagawa nila? Isang salamangkero ang saglit na tumigil sa kanyang ginagawa at lumingon sa kanila. Ngunit bago pa man ito makasagot, isa pang mercenaryo ang napabulalas, hindi pa ako nakakakita ng mahika na hindi ginagamitan ng scroll dati. Ang tatlong salamangkero na kanina lang ay nag-aayos ay lumingon, at sa isang iglap, nanlisik ang kanilang mga mata. Isang madilim na ekspresyon ang bumalot sa kanilang mga mukha habang nakatitig sa mga mercenaryong dumaraan. Parang may bumigat sa hangin. Hindi man sila nagsalita, malinaw ang nais ipahiwatig ng kanilang titig, tila hinahamak nila ang mga dayuhang ito. May bahagyang pagkainis sa kanilang mga mukha, na parabang ang presensya ng mga mercenaryo ay isang bagay na hindi nila ikinatutuwa. Isang mahiwagang teknik ang ipinamalas ng mga salamangkero, ikinumpas nila ang kanilang mahikang tungkod sa itaas, at mula rito ay lumabas ang isang bughaw na usok na naglalabas ng liwanag, tila unti-unting kumakalat sa paligid. Kasabay nito, makikitang dahan-daw ang nawawala ang imahe ng tatlong salamangkero, hanggang sa tuluyan na silang maglaho sa hangin. Laking gulat ng mga mercenaryo sa kanilang nasaksihan, napanganga sila at napabalikwas, saka may nagsabi, nawala sila, grabe, ang lupit niyan. Napalingon ang ating bida at si Kaur, na may inis na ekspresyon sa mukha. Sinambit ni Kaur, kayong mga ingot, magsitigil kayo. Para kayong mga asal promdi. Samantala, nagwika naman ang ating bida, hindi nagustuhan ang ipinamalas ng mga salamangkero sa kanilang harapan. Isa itong mahiwagang panakit, mukhang hindi sila natutuwa sa presensya natin.
Habang nakatanaw sa harapan, malalim ang tingin ng e-above ng ating bida sa tore. Tila sinusukat nito ang kahalagahan ng estrukturang matagal nang itinuring na simbolo ng kadakilaan. Kasunod nito, marahang bumigkas siya, kahit hindi na ito ang pinakadakila, ang tore ng Mahika ay mananatiling tore ng Mahika. Napatingin naman si Jillian at may bahagyang pagtugon, ang Brevant ay isa sa pinakamayamang teritoryo ng kaharian, sa hulit-huli. Habang patuloy na nakatingin sa tore, isang mapait na palaisipan ng bumalot sa isip ng ating bida. Sa unang tingin, tila nagniningning pa rin ito sa kaluwalhatian. Ngunit sa kabila ng maringal nitong anyo, sino ang mag-aakalang ang isang tore na minsang nasa rurok ng tagumpay ay maaari ring bumagsak. Maya-maya pa, sumapit sila sa harap ng tarangkahan ng tore. Dahan-daang huminto ang kanilang karwaheng sinasakyan, isang tahimik ngunit tiyak na hudyat na narating na nila ang kanilang patutunguhan. Habang papalapit, tumingin ang ating bida sa paligid at marahang nagsalita, "Nandito na tayo." Napatingala si Kaor, pilit sinusundan ng tingin ang taas ng estruktura. Napabuntong hininga siya bago nagreklamo, "Sa lapit ng tingin ko, parang mababali na ang leeg ko." Hindi napigilan ni Belinda ang sarili at sumingit, bahagyang nakasimangot. Sobrang lawak nito. Kahit makarating lang sa pangunahing tarangkahan, ang tagal. Napatingin si Belinda sa tarangkahan, tila may kung anong bagay na agad pumukaw sa kanyang pansin. Bahagyang kumunat ang kanyang noo bago nagtanong, nasaan ang mga bantay sa tarangkahan? Sa halip na sagot, katahimikan ang bumalot sa paligid. Napansin niya agad ang mga nakakalat na baluti at sandata sa sahig. Walang direksyon, parang basta na lang iniwan. Bigla na lang isang sigaw ang pamunit sa katahimikan. Mula sa kanilang harapan, isang lalaki ang mabilis na itinaas ang kamay sa ere, waring nagbibigay ng babala. Sa malakas at matigas na tinig, sumigaw siya, "Humakbang kayo pabalik." Ang biglaang pangyayari ay nagpagulat sa kanila, at isang di maipaliwanag na tensyon ang bumalot sa paligid. Ang mga baluting kanina lamang ay nakakalat sa sahig ay biglang gumalaw. Isa-isa itong umangat sa ere, waring may hindi nakikitang kamay na bumubuhay sa mga ito. Isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa paligid, kumikinang at umiikot na tila mga sinulid ng Mahika na pumalupot sa mga baluti, pilit itong iniaangat mula sa lupa. Bigla, ang mga lumulutang na baluti ay nagsimulang magsama-sama, hinihigop ng isang misteryosong puwersa. Isang buhay na baluti ang nabuo, mahigpit na hawak ang dambuhalang sandatang palako na kumikislap sa kakaibang enerhiya. Wala itong mukha ni laman, ngunit tago sa paligid ang mabagsik nitong intensyon. Ang dalawang palako ng lumulutang na baluti, tila isang papi na kontrolado ng hindi nakikitang puwersa, ay nag-cruise sa ere, lumilikha ng nakakabinging dagandong. Mula sa itaas, ang mga salamangkero ay nagsalita ng may awtoridad, hindi basta kung sino ang maaaring makapasok sa tore ng Mahika. Habang binabantayan nila mula sa itaas ang grupo ng ating bida, ramdam ang matinding presensya na pumipigil sa kanilang pagpasok. Mula sa itaas, ang lalaki, hawak ang mga bughaw na hiblang tila tali ng Mahika, ay sumigaw ng may awtoridad, "Sabihin ang inyong pagkakakilanlan at kung ano ang inyong pakay." Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw, nagdadala ng bigat ng isang utos. Napatingin sila sa itaas, si Belinda ay napabulong, "Ano yun? Para bang mga papi ang mga baluting yan?" Samantala, bahagyang napakunot noo si Kaor bago tumugon, ni hindi man lang sila bumaba. Tipikal na mga bantay ng tore ng Mahika. Kasabay nito, malakas na isinigaw ni Jillian patungo sa lalaking nasa itaas, siya si Ghislaine Perdiem, ang dakilang duke ng Perdiem. Agad namang napasinghap ang lalaki sa narinig. Dagdag pa ni Jillian, "Tawagin ang namamahala sa mga transaksyon. May dala kaming isang bagay na mahalaga." Ngunit mayabang na sumagot ang lalaki mula sa taas, napasanggal ito bago tuluyang magwika, "Hindi namin ito bibilhin." Itinaas ng e-above ng ating bida ang kanyang kamay at mariing nagsalita, "Sandali lang. Hindi nyo man lang ba titingnan ang aming dala bago ito tuluyang tanggihan?" Napangisi ang lalaki at may halong pangungot siya niyang winika, "Perdiem. Hindi ba tiyon ang lupain ng mga pulubi sa Hilaga? Kahit ano pang manggaling doon, malamang puro mababang uri ng materyales mula sa halimaw o murang mga gayuma lang." Matapos nito, mariin siyang tumingin at malamig na idinugtong, "Ang makipag-usap sa mga katulad nyo ay pagsasayang lang ng oras."
Biglang lumakas ang enerhiyang dumadaloy sa mga lumulutang na baluting mandirigma, at sa isang iglap, naglapat ang kanilang mga palakol na bumalot sa bughaw na kidlat. Kasabay nito, isang matigas at malamig na sigaw mula sa itaas ang umalangaw, "Magsilayas kayo!" Galit na sumigaw si Belinda, "Hoy! Sinong tinawag mong pulubi? Bumaba ka rito ngayon din." Samantala, lumingon si Jillian kay Ghislaine at nagtanong, "Ano ang gagawin natin, dakilang duke?" Tahimik lamang na pinagmasdan ng ating bida ang lalaking nasa itaas bago ito pinukol ng isang matalim na tingin. Sa malamig na tinig, nagwika siya, "Sigurado ka bang ayos lang sa inyo ito?" Tila nagulat ang lalaki at biglang natahimik, hindi agad nakasagot. Dahan-daang itinaas ng ating bida ang isang nagliliwanag na runestone, na agad na nagbuga ng kakaibang enerhiya. Sa matigas na boses, sinabi niya, "Kung isa kang tunay na salamangkero, siguro naman alam mo kung ano ito, tama?" Napatingin ng mabuti ang lalaki at napabulalas, "Ano?" Muli niyang pinagmasdan ang bagay na hawak ng ating bida at napamulagat. Isang runestone. Sa kanyang isipan, nag-alala siya. Ngayong nakita ko ito, maaaring ang lahat ng kanilang dinala ay. Napahinto siya, hindi nakapagsalita. Makikita sa kanyang mata ang pagkagulat habang palihim niyang tinignan ang mga car itong dala ng mga mercenaryo sa likuran. Ngumisi ang ating bida at nagtanong ng kalmado, "Bibilhin niyo ba ito?" Sa kanilang pagpasok sa loob ng Crimson Tower, agad silang sinalubong ng dalawang lalaki na magalang na yumuko. Ang lalaking nasa harapan ni Ghislaine ay mabilis na nagsalita, may bahid ng paggalang sa kanyang tinig, "Hindi ko agad nakilala ang isang kagalang-galang na panauhin." Ang lalaki na nakasalamin at may blonde na buhok ay muling yumuko bago nagpakilala, "Ako si Sylvain, ang tagapamahala ng kalakalan ng Tore ng Mahika." Pinanatili niya ang magalang na tono habang nagpapatuloy, "Mangyaring ipagbigay alam sa akin kung may anumang pangangailangan kayo." Sa malamig at matatag na tono, sinabi ng ating bida habang itinataas ang kanyang kamay, "Ang hinlalaki ay nakaturo sa likod, tulad ng nakita ninyo kanina, napakarami nito." Ibinaba niya ang kanyang kamay bago magpatuloy, "Kailangan ko ng isang taong may ganap na kapangyarihang humawak ng kasunduang ito, kaya nais kong makipagkita mismo sa Panginoon ng Tore." Nagulat ang lalaki, tila hindi inaasahan ang kahilingan ng ating bida na makausap ang Panginoon ng Tore. Agad itong tumugon, halatang may bahid ng pagkataranta sa kanyang boses. Kumilos ang lalaking nakasalamin at mabilis na nagsabi, "Nauunawaan ko. Ipapaalam ko ito sa kanya agad, kaya pakihintay muna sandali." Kasabay nito, iniutos niya, ihatid sila sa tanggapan. Agad namang tumugon ang isa pang lalaki ng may pagsang-ayon. Habang patalikod na ang lalaki at inihahatid na sila sa loob, hindi na nakapagtimpi si Belinda at nagsalita, Dapat ito ang nangyari simula pa lang. Paano nila nagawang insultuhan ang ating teritoryo?" Malinaw ang kanyang pagpapaabot ng hinaing, na tila sinadyang ay parinig sa mga tauhan ng Tore. Samantala, ang lalaki ay pinagpawisan at bahagyang napayuko, halatang nahihiya sa mga sinabi ng eabab ng ating bida. Nakarinig sila ng isang ingay mula sa itaas. Agad itong naramdaman ng ating bida at tumingin sa paligid bago nagtanong, "May problema ba rito?" Napalingon ang lalaking nasa kanilang harapan at sumagot, "Huwag po kayong mag-alala. Karaniwan lang ang tunog na iyon kapag may ginagawang pananaliksik sa Mahika." Napatingin pa itaas ang ating bida, ngunit makikita sa kanyang mukha na tila hindi siya kumbinsido sa sagot ng salamangkero. Samantala, sa isang silid sa loob ng Tore, tatlong lalaki ang pumasok. Isang makapal na usok ang bumalot sa paligid, at sa harapan nila ay isang babaeng may tungkod na nakasalampak sa sahig, tila hirap at nanghihina. Isa sa mga lalaki, may panghahamak sa kanyang tinig, ang nagsalita, "Ikaw. Sinabi ko na sa iyo noon, hindi ba? Huwag mo nang subukang tumapak sa silid pananaliksik." Makikita ang babae na nakatagilid, tila may iniinda sa kanyang tagiliran. Muling nagsalita ang isang lalaki na may suot na antay para sa kaliwang mata at may kulay abong buhok. Sa tinig na puno ng pangmamaliit, sinabi niya, "Ni hindi mo nga magamit ang Mahika, pero okupado mo ang isang pwesto sa silid pananaliksik." Pinandilatan niya ang babae bago muling nagpatuloy, "Isinasawalang bahala mo ba ang mga salita ni Alfoy, ang tagapagmana ng Tore ng Mahika at isang puno ng ikatlong bilog?"
Katabi niya, isang lalaking may mahabang buhok at nakatiklop ang mga braso ang tumingin pababa sa babae. May halong panlilibak ang kanyang tinig nang sabihin niyang, isipin mo nga naman, isang guro ang nagpakababa para tanggapin ang isang katulad mo bilang disipulo. Hindi rin nagpahuli ang lalaking may buhok na kulay ginto. May bahid ng panunuya ang kanyang tinig habang idinagdag niya, dapat kang magpasalamat na binigyan ka pa ng dakilang Panginoon ng Crimson Tower ng kahit isang pwesto. Habang nakayuko, hirap at hinihingal, pilit niyang isinatinig ang kanyang sagot. Mahinahon siyang nagsalita habang mahigpit na yakap ang kanyang tungkod, may karapatan din akong gamitin ng libre ang silid pananaliksik dahil ako rin ay isang salamangkero. Sa kabila ng pang-aapi, walang bakas ng paglaban sa kanyang mukha. Sa halip, isang maamong ekspresyon ang makikita rito, tila ba hindi niya kayang sumagot ng may galit o puot. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa babaeng nasa kanyang harapan bago mapang-asar na nagsalita. Kung ganun, sige, tatawagan kitang isang salamangkero. Ang kanyang tinig ay puno ng pang-uuyam. Nagulat ang babae sa kanyang narinig at agad niyang napansin ang kakaibang sigla sa paligid. Itinaas ng lalaki ang kanyang tungkod, at isang mainit na apoy ang lumitaw mula rito. Kasabay ng paglagablab nito, sinabi niya, kung ganun, dapat ay kaya mong salagin ang simpleng atakeng ito gamit ang isang depensibong mahika, hindi ba? Agad niyang itinaas ang isang kamay, at sa isang iglap, lumutang dito ang isang nagliliyab na apoy. Sige, subukan mong salagin ito, aniya, may bahid ng panunuya sa tinig. Sa bawat kumpas niya, pumulibot sa kanya ang iba't ibang kulay ng apoy, waring sumasayaw sa hangin, habang ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim at puno ng pananakot. Napadilat ang babae sa gulat, agad niyang naramdaman na hindi ito nagbibiro. Ang init ng kapangyarihan ay tila sumisikip sa paligid, nagpapatunay na seryoso ang lalaki sa kanyang ginagawa. Walang pag-aalinlangan, inusal ng lalaki ang isang mahiwagang sigla, First Circle Spell, Fire Sling. Sa isang iglap, isang nag-aapoy na bagzo ang pumailanglang sa ere, mabilis na sumugod patungo sa babae na tila isang nagliliyab na palaso, handang lamunin siya ng matinding init. Napako ang babae sa kanyang kinaluluguran. Habang papalapit ang nagliliyab na bagzo ng apoy, sinubukan niyang mabusal ng isang panangga ng salamangka. Subalit, huli na, napakabilis ng atake, at bago pa man niya matapos ang orasayon, naramdaman na niya ang nagbabadyang init na palapit sa kanyang katawan. Napapikit siya, agad na itinaas ang isang braso sa desperadong pagtatangkang protektahan ang sarili. Ngunit bago pa siya lamunin ng apoy, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ang ating bida. Sa isang iglap, buong gilas niyang hinati ang rumaragasang apoy gamit ang kanyang espada, isang maliksi at matalas na pagpasiwas na nagbago ng direksyon ng naglalagablab na atake, nagwawalang apoy na ngayoy kumalat sa paligid. Tila isang bayani, bigla siyang lumitaw, matatag na nakatayo sa harapan ng babae. Nabigla ang lahat, halos nanlaki ang kanilang mga mata at tila napaatras sa nasaksihan. Ang lalaki na nagpasiklab ng apoy ay napasanggal, hindi makapaniwala sa nangyari. Pagsasaliksik ng mahika, malamig na sambit ng ating bida. Ang babae, ay nakakuyong pa ang mga kamao sa takot, ay napatingin sa kanya nang marinig ang kanyang tinig. May bahagyang panginginig sa kanyang katawan, ngunit higit sa lahat, may halong pagtataka sa kanyang paningin. Isang matalim na sulyap ang ipinukol ng ating bida sa mga nasa paligid bago muling nagsalita, ang kanyang boses ay puno ng galit at paninisi. So, ito pala ang pinag-aaralan ninyo dito sa Crimson Tower. Habang nakatayo siya sa harap ng babae, bakas sa kanyang tindig ang matinding awtoridad. Samantala, ang babae ay nakatingala sa kanya, tila inosente at walang kalaban-laban. Nagbago ang tagpo sa silid-pulong ng Panginoon ng Tore. Ang lalaking nakaupo sa sentro ng silid ay halatang balisa, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala at pagkainis. Nauubusan na tayo ng runestone, aniya, nakatingin sa isang lugar. Siya si Hubert, ang Panginoon ng Crimson Tower. Nakapanghihinayang, paano nauwi sa ganito? Malakas niyang sambit, na parang hindi makapaniwala sa kanilang sitwasyon. Tahimik namang nakikinig ang mga salamangkero sa paligid niya. Wala ni isa ang nangangahas na magsalita. Sa ganitong sitwasyon, lalo lamang lalawak ang agwat sa pagitan natin at ng tore ng pagsulong. Dagdag pa niya, habang marahas na inilapat ang kamay sa kanyang noo,
tila sumasakit ang ulo sa kanilang sitwasyon. Biglang itinuro ni Hubert ang kanyang daliri sa harapan at sinigawan ang mga nakakatandang salamangkero sa silid. Sinabi ko na sa inyo na mag-ipon ng mga runestone ng maaga. Sigaw niya, bakas sa kanyang boses ang matinding galit at inis. Muli niyang dinuro ang mga nakatatanda. Ano bang pinaggagawa ninyo sa buong panahong ito? Isang matandang salamangkero ang napayuko bago tumugon. Sa tuwing sinusubukan kong siguruhin ang supply, sinasabi nila na may mas magandang paggagamitan nito, kaya ipinagpapaliban. Isa pang nakatatandang salamangkero ang Samabad, hindi maitago ang sama ng loob. Sa halip na unahin ang mahalagang bagay, sinayang nila ang oras sa pakikisalamuha sa mga maharlika at pagbili ng alahas at mamahaling gamit. Hindi ko na kayang tiisin ito. Mula sa kabilang panig ng mesa, isang matanda rin ang nagsalita ng mabigat ang tono. Well, ang isyu ng runestone ay isang bagay, pero hindi ba't ang pinuno ng Tower of Advancement ay isang 7th Circle Mage? Saglit na natahimik ang silid sa kanyang sinabi. Samantalang ang ating Panginoon, ay isa lang 6th Circle Mage. Naging mas mabigat ang tensyon sa paligid. Alam nilang totoo ang kanyang sinabi. Itinaas ni Hubert ang kanyang kamay, bakas sa kanyang mukha ang matinding inis at panggigigil habang sumisigaw. Arg! Huwag mo nang banggitin ang hayop na yun. Kung mayroon lang akong mas maraming runestone, maaabot ko ang 7th Circle nang walang kahirap-hirap. Sa bigat ng sitwasyon, yumuko ang matandang salamangkero at malalim na bamantong hininga. Kung maubos ang mga runestone, hindi na tayo makakapagsanay ng maayos, saad nito sa mabigat na tinig. Saglit na katahimikan ang Bum-a-Lot sa silid bago niya muling idugtong, ano ang balak mong gawin? Lalong bumigat ang tensyon sa paligid. Alam nilang hindi lang ito isang simpleng krisis, nasa bingit ng pagbagsak ang Crimson Tower. Si Hubert ay napailing, pinagpapawisan ang kanyang noo, at napasanggal bago magsalita. Kumagdelmag, paano ako? Nalagpasan ng hampas lupang yun at naabot ang 7th Circle. Hindi ba siya ang bumibili ng lahat ng runestone? Napaangat ang kanyang tingin, bakas sa mukha ang pagkadismaya at galit. Ano bang espesyal sa mga hanep na batong yun? Tanong sa sarili. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Mula rito, lumabas si Sylvain, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkataranta. Pinuno, isa itong emerhensya, sigaw niya. Nagulat si Hubert sa kanyang biglaang sigaw, ngunit agad rin itong nenas sa walang galang na pagpasok ng lalaki. Itinuro niya ito ng matalim at mariing sinabi. Paanong lakas ng loob mong mangabala? Hindi mo ba nakikita na nasa pulong kami? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na basta na lang pumasok? Agad namang yumuko si Sylvain at humingi ng paumanhin, ngunit sa kabila ng kaba, muli siyang sumigaw. Dumating ang napakaraming runestone, biglang nanlamig ang buong silid. Halos hindi makapaniwala ang mga matatandang salamangkero sa kanilang narinig. Sa kabilang banda, isang hanggal na lalaki ang walang habas na nagpapakawala ng apoy tungo sa ating bida. Ngunit si Ghislaine ay nananatiling kalmado, nakatayo ng matikas habang nakababa ang kanyang espada. Sa isang iglap, inangat niya ito at nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na paghati sa hangin, sapat upang mapawi ang paparating na apoy. Ano? Sigaw ng lalaki nang makita niyang naglaho ang kanyang atake. Dahil sa pagkabigla, agad siyang muling naglabas ng mas malaking apoy, mas nag-aalab at mas mapanganib kaysa kanina. Ngunit hindi natinag si Ghislaine. Sa halip, inihanda niya ang kanyang espada, hinawakan ito gamit ang dalawang kamay, at dahan-dahang inangat mula sa kaliwa. Isang napakalakas na paghati ang kanyang pinakawalan. Mabilisan niyang nahati ang apoy nang walang kahirap-hirap. Ang babae sa kanyang likuran ay tila napako sa sahig, halos hindi makahinga sa kanyang nasasaksihan. Nanliliit ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat. Maging ang buong paligid ay napuno ng katahimikan. Lahat ay natulala, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Samantala, ang lalaking hanggal na may antay-para ay biglang pinagpawisan ng malamig. Tumulo ang butil-butil na pawis sa kanyang noo, at ang kanyang mga ugat sa sentido ay bakas ang tindi ng galit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nanginginig sa matinding pagkadismaya. Hinati niya ito, sigaw niya sa galit. Sino sa impyerno ang may gawa nito? Napatingin ang lalaki sa gilid, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sumulpot ang maraming tali sa paligid niya.
Si Belinda ay dumating at walang pag-aalinlangang pinahigpitan ang mga tali. Agad niyang hinatak ang lalaki, at sa isang iglap, hindi na ito nakapanlaban, namuti ang kanyang mga mata. Isang madilim na tingin ang ipinukol ng above ng ating bida sa lalaki bago magsalita. Paano mo nagawang atakihin ang aking batang Panginoon? Kahit nahihirapan, sinubukan pa rin ng lalaki na magsalita. Sa garalgal na tinig, na itanong niya, sino ka bang demonyo ka? Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na sigaw ang pumailanglang sa buong paligid. Huminto kayong lahat, ano ba itong kaguluhang ito? Dumating na ang pinuno ng tore, kasama ang ilang matatandang salamangkero sa magkabilang gilid niya. Sa kanilang pagdating, napahinto ang lahat, at isang bigat ang bumalot sa paligid. Ang pinuno ng tore ay tahimik na pinagmamasdan ng sitwasyon, halatang hindi niya inaasahan ang ganitong kaguluhan. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Ghislaine. Sana ay nagustuhan ninyo mga kazens. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.